Dito lang ako binabangungot. Dito lang ako nakakaramdam na parang natutulog ka, may nakatingin sa'yo. Nag-umpisa, may nagpapakita na o sumisilip sa pintuan namin, maitim. Hindi ko alam kung tao, hindi ko makita kasi yung mukha. Feeling ko hindi na maganda kasi parang lagi lang siya nakatingin. Pagpasok ko po kanina dun sa gate, no, ang unang-unang sumalubong sa akin ay isang very familiar na entities kasi lagi ko na to na-encounter. Ito po yung shadow figure na parang ang laki-laki niyang tao pero anino yung itsura niya. So dark entities kung tawagin dahil shadowy. Pero ito po yung klase ng mga entities na naninirahan sa isang lugar, especially kapag mayroong open na portal o yung lagusan. At ito po mostly ay kabilang or nabibilang doon sa mga tinatawag nating demonic entities. Bakit? No? Marami itong nagiging epekto sa mga taong nakatira doon sa lugar. Una, nag-spread ng takot. Unang gagawin nila is mag-spread ng takot. Pangalawa is magbigay ng nightmare o yung tapos nagkakaroon din ng ito yung mga ginagawa nila, yung nagiging influence nila dun sa tao, nagbibigay yan ng feeling of guilt, tapos nagbibigay yan ng yung alam mo yung feeling loss, wala ka ng pag-asa sa buhay. So iyan yung mga usually binibigay nila sa kaisipan ng tao. Okay, so start po natin yung detecting kung nasaan yung concentration energies. So, siguro po alam niyo na yung function ng aking dowsing. So, yung dowsing po, i-detect niya kung nasaan yung concentration ng energies. So, kung tumagilid ako, doon din siya tuturo. Kung tumalikod ako, tignan natin. So, dito pa rin siya tuturo. Ibig sabihin, nandyan. And then, kapag tumapat ako dyan, sa mismong spot na yan, magkocross po yung dowsing. So, dito from here, then tuturo yan. So, tuloy tayo. Yan, no? So, dito pa lang po, sa spot na to, sakit sa ulo, Dito. Ma'am, dito sa spot na to, may nakita kayo dito? Meron bang napansin o nakakita ng entities dito? Any entities? Opo. Babae po. May babae po dito? Opo. May babae, tapos dito may anino dun sa likod ng bintana. Yes po. Yan. Tama po. So, dito yung babae. So, ibig sabihin, ma'am, dapat itong dowsing magkocross dun sa spot na tinuturo ko. And that's the spot, no? So, subukan natin ilapit ito. Dito po siya magkocross. Tingnan niyo po Okay, that means isang spot po ito na kung saan may nakita dito. So, hindi po tutunog yung bell kung walang dadaan. Ano? Yung kanina, yung pagtunog niya is dahil nasagap niya po yung residual. So far, dahil nandito tayo ngayon,
So yung residual energy na yun, nababasag yan. Kasi may ibang energy sa paligid. Okay? Unless, ngayon, pumunta dito, bumalik yung entities na may-ari ng energies na narito sa paligid. Tutunog po yung bell. Okay? So, meron na tayong isang spot. Ito ma'am, ito po ano to? Storage room. Storage room. Was there a time na ma'am na set aside natin muna yung thinking na daga, no? Pero it could be. Pero gusto ko lang ma-confirm po sa inyo, sa mga naririto, meron ba kayo narinig dito na parang banging sounds? Like yung parang may gumaganyan. May nakarinig ba dito noon? O yung parang may kumakatok o yung parang may naglalakad. Meron po? Meron po. Okay. So this is another spot. Po, tinuturo po siya. Itong room na to, ma'am. Yes po. Kanino po ito? Sa amin. Meron po bang bintana na malapit sa ano ninyo? Sa higaan? Yes po. Nakapaa po kayo doon? Alin po yung nakatapat? Yung ulo, yung paa? Yung ulo po. Sa gilid, ma'am, yung side na to, yung gilid dito, may parang table po ba yun? Opo. May table po. Meron po doon. Mababa na yung may table na dito sa bandang side. Ito po. May computer table. Opo. Meron. Meron po. Meron po, computer table. Sino po yung habang nakaupo dito sa may sa may table, sa area ng table, yung nakakita dito sa side vision, sa peripheral, na merong nakatayo sa left side niya. Ako po. Left side or right side ba yun? Left side. Left side po. Nakaharap po. Left side. Left. Side po. Dito po yung may tumatakbo, ano? Opo. Pag ganyan. May tumatakbo po dyan. Dito. Galing siya dito, Yes. parang dito siya lumulusot. Tumatakbo siya papunta dun sa may kitchen. Opo. Opo. Ako po si Eva. Ako po may karanasan. Hindi ko alam kung saan nag-umpisa, pero dalawang bagay ang naiisip ko lang. Ang una, nung nakatira kami sa condo ng aking asawa, may roof deck doon and pet-friendly yung lugar. Ngayon, may insidente na sinipa-sipa nung isang babae doon sa roof deck, yung aso ko, nag-away kami, nagkabanghayan kami. Isang insidente yon. Yung pangalawang insidente na naiisip ko, nung namatay yung father ko, nitong February, we had to stay dun sa wake na kami lang. So hindi ko alam kung may sumunod
So, yun lang yung dalawang bagay na naiisip ko na maaring pwede pinagmulan. Kasi pagkatapos ng mga series of events na yon, nag-umpisa, may nagpapakita na o sumisilip sa pintuan namin maitim. Hindi ko alam kung tao, hindi ko makita kasi yung mukha. Mabilis lang, segundo lang, siguro mga 3 seconds sa peripheral. Pag lumingon ka, nawawala. So yun, hindi ko lang pinapansin kasi kala ko kung ano lang yun. Pangalawa, pag naghuhugas ako ng plato, ng pinggan, dun may nararamdaman ako nakatayo sa likod ko. Pero paglingon ko, wala. Tapos minsan, parang may tumatawag sa akin, tinatawag yung pangalan ko. Pag kita ko, wala namang tao. So, yung mga ganung bagay, although medyo kinikilabutan na ako, pero hindi ko pinapansin. So, umabot kami sa point na pag natutulog kami, may sumisilip sa kwarto. Pero hanggang pintuan lang siya, hindi siya nakakapasok. Siguro dahil may crucifix ako, marami akong santo sa loob ng kwarto ko. Minsan, dun sa labas ng condo namin, dun sa sala, natutulog kami minsan mag-asawa. Yun yung mga alas 2, alas 3 na madaling araw, may bumagsak na mabigat na parang metallic na nabasag na salamin. Tumayo yung mister ko, nagising kami lahat, pati yung mga aso. Kasi ang lakas-lakas ng pagbagsak niya. Tapos at the same time yun nga, yung habang nag-unfold itong series of events na to, unti-unti nauubos yung kabuhayan namin, yung pera namin, na hindi namin alam bakit ganon, na dati wala namang nangyayaring ganon. Okay naman, steady flow naman yung pera namin. Pero itong taon na to talagang parang nawawala, bigla na lang may something, tapos mawawala yung pera namin. Nauubos kagad. That's the right term for that. Nauubos kagad. Hanggang sa na-evict kami kasi hindi na kami makabayad ng ng upa. So, napilitan kami. Naisip ng mister ko dahil may old house siya rito, pumarito muna kami para makabangon kami ulit. Ngayon, dahil sa mga nangyayari sa amin, ang una kong naisip, si Sir Ed Kaluwag, kasi alam ko, sa puso ko, alam ko makakatulong siya, matutulungan niya kami. Malaman kung bakit may mga ganong kababalaghang nangyari na dati naman wala namang ganon. Na sana mabigyan niya kami ng kasagutan sa kasolusyon sa problema namin. Kasi although nasa physical world tayo, pero may mga unseen things na hindi namin maintindihan na alam ko si Sir Kaluwag lang makakaintindi at makakatulong. Yung white lady po na sinasabi nyo, maliit lang siya, ma'am. Maliit lang siya na parang bilugan yung katawan. Tapos, yung buhok niya parang nakatabon sa muka. Ganun po ba yung nakita? Sino po nakapansin nun? Yung nakita ko lang po ang dumaan eh. Likod na yung nakita. Likod lang yung nakita Pero mo. naka-white po siya. Pero maliit lang. Opo. Parang ka-height nyo, ma'am. Opo. Opo. Hindi nyo ba napansin, ma'am, na ka-built ninyo? Hindi po sir, kasi mas prominent yung damit niya eh. Very wavy. Ngayon na lang yung nakita ko na. Okay. So yung pagdaan mo nung damit niya para siyang parang smoky, Yes po. Yes. Di ba? Ganun na ganun po. para siyang smoke na buo na gumagapang na Yes gano'n. po. Opo. Ito yung imprints niya, ma'am. Susundan ko lang para for confirmation sa inyo, ma'am. Dito siya, ma'am. Yes po. Opo. Ito yung area kung saan nyo sa nakitang parang dumaan na Opo. Dun. lakas, oh.
Dito rin siya nawala, ma'am. Apo, biglang nawawala po. Dito sa spot na to. Yes po. Apo. Pagkagaling dun, ma'am, pumunta dito tapos nawala dito. ano? Yes, opo. Okay. Ako po si Marian, pinsan po ako ni Eva. So since 2018, nandito na po ako sa bahay. So noong umpisa, okay pa. And then sa mga sumusunod na buwan, may mga pagpaparamdam na, may mga nakikita na ako, may mga nararamdaman na rin. So sa 6 na taon na yon, ano lang kami, parang nakikiramdam, or yung parang sa 6 na taon na yon, parang na-adapt na namin yung pagtira dito, na naka-adjust na kami sa kanila. Pero ano doon pa rin yung may mga pagkakataon na bigla na lang namin silang, or ako, bigla ko silang nakikita. Yan. So una nito, yung mga gilid lang na may tumatakbong bata. Feeling ko bata yun kasi maliit lang siya. So takbo-takbo lang siya dyan. Pag ganyan-ganyan lang. Tapos may mga instances na sa screen ng door, nagulat na lang ako merong shadow lang siya na matangkad. Pero alam ko lalaki yon. Tapos, meron din akong mga nakikita na kahit umaga, yung feeling ko, alam ko na white lady siya. Kasi may may mahabang belo. Pero nakikita ko lang yung dulo ng belo niya. Tapos may mga pagkakataon din na dito lang ako binabangungot. Dito lang ako nakakaramdam na parang natutulog ka, may nakatingin sa'yo. Most especially kapag nandun ka sa down na part, yung gulong-gulo yung utak mo, feeling ko, dun niya ako inaatake. Ma'am, dito sa area na to, may nakarinig na po ba nung yung parang may nakarinig. Dito ma'am, may nakarinig na po ba nung parang merong yung parang humihikbi? Parang may ganon? Meron po sa inyo nakarinig nun? Wala po. O yung yumayabag? Ano po yun? Meron. Yung parang, Tumatakbo, parang yung mabilis na paa. opo, Opo. meron. Since yung may Ma'am, may mga aso po sa likodan? Po? May mga aso po ba doon sa likuran? Nasa kwarto po. Wala yung po, mga- nasa kwarto. So pwede po akong pumunta doon. Apo. Pwede ba? Mag-open yung winari. Ikaw na po. Okay lang ba? Papasok, ay, lalabas po ba kayo, sir? Bubuksan ko po. Sige po. Kasi sir, dahan-dahan po, madulas po. Sige po. Ano po yung nasa likod nito? Diyan po, wala po. Ano lang po, parang open area lang po. Madulas lang. Teka lang. Ay, ang dulas. Dahan-dahan po, sir. Madulas po. Ako po si Kay. Tita ko si Tita Eva. And then, pinsan ko si Ate Marian. So, nandito na kami sa bahay na to 6 years ago. Nung nag-start akong tumira dito, okay pa. As in, maaliwalas naman yung bahay, okay naman. And then, since madalas ako naiiwan dito mag-isa,
sa bahay. Nag-decide ako kumuha ng aso. Hanggang sa yun, dumami na sila. And then, may mga nararamdaman ng first encounter ko dito, tanghaling tapat. Meron ako nakitang babae, nakaputi sa likod, dumaan. As in, mabilis lang. Pero nakita ko na lang yung likod niya. Na tanghaling tapat yon. Siguro mga first month pa lang namin. And then yun, yung nagkaroon na ako ng work, tapos dumami na yung aso namin, nag-decide kami kumuha ng CCTV para dito sa loob ng bahay. Para lang i-check yung mga aso habang wala kami. And then, nung time na yon, parang aksidente lang na nireview namin yung CCTV ng gabi, tinignan namin kung okay. Doon na kami nagkaroon ng idea na may mga nagpapakita pala. So, yun na, yung mga orbs, ang dami. And then, yun, yung unang-unang nakita ko na very clear doon sa CCTV is yung maliit na bata. Na siguro hindi ko siya ma-distinguish kung diwende ba or ano. Basta maliit na bata, malinaw yung mukha niya sa akin, batang lalaki. Tapos, ayun, napapansin ko siya through anino. Bigla siyang tatakbo. And then, mako-confirm ko siyang nandyan talaga siya kasi hinahabol siya ng mga aso. So, from here, tatakbo sila going there. Pero bago tumakbo yung aso, nakita ko na sila. Nakita ko na yung dumaan. Tapos, ayun, dire-diretso na hanggang sa nagkaroon na kami ng parang interest na i-check yung CCTV tuwing gabi. Doon na namin nakikita yung mga orbs, yung ano. And then, pangalawang encounter ko, tanghaling tapat din dito sa area na to. Habang naghahain ako ng pagkain for lunch. Lalakad ako going here, nakita ko na may nakatayong anino dito. So, nakita ko siya, parang sabi ko lang sa sarili ko na, okay, sige, nandyan ka. Sige, parang dinedma ko lang. Pero hindi ako nakaramdam ng takot or what. Habang naghahain ako, yung okay na yung food, tinawag ko na yung pinsan ko, si Ate Marian, para kumain na. So, yung lumabas siya from dito sa kwarto, going here, dito yung dining area. Hindi ko sinasabi sa kanya na may nakita ako. And then siya, na nakita, na nagulat siya na, oh my God, sabi niya, may nakita ako. Na nakatayo dyan yung anino na itim. Doon ko sinabi na, nakita ko rin siya kanina. Pero hindi ko siya pinansin. Dito ko po nakita yung babae. Yung nakaputi. Humihikbi eh. Ay, lakas ah. Meron po bang sa dreams na merong babae na nagpapakita na parang umiiyak? Yes. O yung malungkot? Mhm. Sa akin meron. Lerms, meron ka ba? Sa akin meron. Sa'yo. After the incident na panaginipan mo siya, paggising mo, sobrang mabigat ang pakaramdam, Parang feeling ko down, na na-absorb mo yung na-absorb emotion ko. niya. Yes. Ma'am, si Sir po dito lumaki. Apo. May hukay po ba dito somewhere? May balon po ba dito? Wala po. Ay, Yung hinukay. araw ko nung maliliit siya, yung, Parang ano yata yung bobon. yung posa nito. po. Pam. May babuyan sila dyan. Araw. May tagos naman tugang dun sa harap. Pwede tayo umikot. Oh, may tasbisan po. Ma'am, okay lang po, alapit kayo sa akin. Meron lang akong kasi meron lang akong gustong i-confirm. Pahawak lang po ako.
Bakit ganun? Kailan, sa dreams mo ba, ma'am, nakausap mo ba siya? Hindi po. Paano, ano lang siya nag-a-appear sa'yo? Bigla ko lang siya nakita, umiiyak. Hindi man umiiyak, pero malungkot talaga siya. Yung Para parang, siyang, kasi nagko-connect siya sa'yo, may connection siya. Sinahanap ko yung connection yung dalawa. Is there a dream sa'yo na, alam mo yung dreams na parang nire-rape? Meron. Meron kang ganong dreams? yes. Okay. Kasi pinapakita niya sa akin yung nangyari. Kung titingnan mo ba yung itsura niya, paano mo siya i-rate? Paano mo siya sasabihin? Anong klase ba siyang babae? Babae ba siya sa present time o babae siya sa matagal ng panahon? Matagal Mukhang na. matagal na. So parang malalim masyado yung lungkot niya. Okay. So meron akong, para ma-end up natin to, pero tayong tatapusin ng mga mga hindi, So nakatira ho kami sa condo. Yung condo na yon may roof deck. Gabi-gabi doon namin dinadala yung mga alaga naming aso para maglakad, ganyan. Nagkataon merong isang babae doon na nung nakita niya yung mga aso namin, pinagsisipaan niya, sinaktan niya. So natural lang sa akin bilang amo, saka consider ko sila parang mga anak ko, nagalit ako. Nagkaroon kami ng exchange of maanghang na words. And then, yun, doon ko napansin na pagkatapos noon, parang doon na nag-umpisa yung mga manifestation. Meron ding, pwede ring isang insidente dahil itong taon din to, ng February, namatay yung father ko. So, matagal kami nagstay sa Lamay. Ako yung naiiwan doon kasama ng mister ko sa yung anak ko, katulong ko. Hindi ko rin alam kung doon nang galing yung baka may sumunod sa amin. So, yun yung dalawang insidente lang na naiisip ko na maaring pinagmulan kung ano man yung nangyayari sa amin. dito pero dito, alam mo yung, may pumupunta ba kayo dito sa part na to? Bihira po eh. Bihirang-bihira na po. Pero pagka pumunta kayo dito, ma'am, meron kayong pakiramdam na parang muugong yung tenga. Nabibingi. Oo, parang nabibigay. Yung feeling ko, yung nagiging effect kasi sa akin, yung depression, yung feeling ko na pag meron akong problemang pinagdadaanan, gusto ko lagi nagkukulong sa kwarto. Gusto ko lagi madilim. Parang ang saya-saya ko pag ganun. Na feeling ko hindi na maganda. Kasi parang lagi lang siya nakatingin. The whole time. Tapos ayun, dire-diretso na. Puro ganun lang. Na puro problema. May darating na good news. Tapos biglang mawawala all of a sudden na ganun yung feeling na Pero hindi ko na lang pinapansin or ayoko namang isisi sa ibang nakatira dito. Pero iba yung feeling. Yung abot ka sa point na parang ka madedepress. Yung mental health mo, iba. Mabigat. Parang siya yung kalaban mo. Ganun yung feeling.
parate. Hindi naman siya masyadong nagpapakita, pero ramdam mo na nandun lang sila parate. Hindi ko alam kung sila na marami ba talaga or isa lang siya. Pero nako-confirm ko kasi pag yung mga aso yung nagre-react. May times na tulog na yung mga aso, na nasa kwarto na kami, bigla silang sabay-sabay titingin sa isang part. Tapos sabay-sabay yung ulo nila gagalaw na para silang may hinahabol ng tingin. Tapos magagalit na lang sila, tatahol sa isang part ng bahay. Pero madalas silang tumatahol dito sa bintana ko. Dito sila laging galit na galit. Walang oras yun. Tanghali, umaga, gabi. And then lately, napapadalas yung alulong ng mga aso. Yun. Tapos, basta parang iba. May times na, like kahapon, parang inaatake na naman ako ng depression, anxiety. Yun, yung dumating sila Tita Eva dito, napapadalas yung alulong nila. Kasi una, inisip nila, since sobrang malapit ako sa mga aso, meron kasi silang sepangs. Malakas na sepangs nila. Na akala na pag umaalis ako dun lang. Pero napapansin namin, madaling araw. Yun, hindi, magkakasama kami na bigla silang alulong all of a sudden. Na hindi namin alam. Na maano namin na hindi lang sila kasi may mga aso rin kami, may mga aso rin kapitbahay namin. Sumasabay din. And then yun, yung sa finances. Grabe talaga. Ang bilis ng pasok ng pera. Tapos biglang magkakaroon ng hindi inaasahan na sobrang bigat. Tapos wala na. Ito kasi itong spot dito. Dito. Meron tayong dito, lagusan ng Papunta dito sa kabila, sa puno dito sa kabila. Dito kayo nagsusunog, ganun. Apo, dyan po. Okay. Buti walang nangyayari po doon sa mga nagsisiga. Kanina po, merong nangyari kanina nung nagsiga. Ngayon na lang ulit kami nagsiga po kasi. Okay. Ano po yung nangyari? Biglang pumutok yung semento. Si Marian po tumama sa paa niya. Okay. Nasugatan siya. Kasi lang dito sa area na to. Although, pwede natin sabihin na yun. Pwedeng technicalities Yes. dahil baka may nasunog, baka may na pumutok. Pero as para sa meron ditong concentration of energies sa area na to. So, ito po. Yun yung reason kung bakit pagka nandito kayo sa spot, parang umuugong yung tenga. Para kang nabibingi. Kasi, how would I describe a portal? Ang portal po kasi ma'am is parang energy siya na parang whirlpool na paganyan. So, dito yon sa spot na to. Okay. Ganito ma'am. Dito po kayo. Lapit kayo ma'am. Tapos, sige ma'am, pakiramdaman nyo lang yung paligid. Ganyan nyo yung kamay nyo i-extend nyo yung kamay nyo sa wall, dito sa paligid yan, sa air. Okay? Ganyan. Anong pakiramdam po? I-rate nyo yung bigyan nyo ako ng 1 to 5 yung humidity na nararamdaman nyo dyan. Yung lamig. Malamig, sir. Mga 8 out of 10. 8 out of 10. 9. Okay. Dyan yun Yes. So ma'am, try nyo ilapit dito sa tuturo kong spot Dito. Ito. Sige ma'am. Okay. Stop. Dyan. Mas malamig po dito. Malamig dyan. So ano ngayon ang pakaramdam dyan? Parang namamanhid yung kamay ko. Okay. Parang bumibigat. Parang walang pakiramdam yung kamay. Nawawala ng pakaramdam. Okay ma'am. Gusto niyo pong makita kung anong itsura ng portal. Ng ano po. Kung anong itsura ng portal, gusto niyo pong makita. Sige po. Okay. So ma'am, pag tinap ko yung forehead ninyo,
Pikit kayo, tumingin kayo dyan sa part ng kamay ninyo ha. Okay? Habang nakapikit, tingin kayo dyan. Yan. Anong nakita nyo? Sobrang dilim. Sobrang dilim. Okay. Sa part ng kamay nyo, ma'am, Bigat. mabigat na. Ano yung bigat? Ano yung rate ng bigat? Mamanhid yung kamay ko. Namamanhid yung kamay from 1 to 10, gaano kabigat? 7, 8. 7 or 8. Try to look, ma'am. Tumingin kayo habang nakapikit. Sa count of 3, tingnan nyo mabuti, ma'am. Titigan nyo lang. Huwag nyo aalisin yung tingin nyo dyan habang nakapikit. And 1, 2, 3. Yan. May pumipigil sa mata ko eh. May Parang may pumipigil. pumipigil sa mata. Nagbi-blink. Blinking yung mata. Hindi lang Bumibilis. hindi ko, ang bilis sobra. Uncontrollable. Hindi ko siya makontrol. Okay? Sige ma'am, tuloy lang, tuloy lang. Ito ulit. Ganun pa rin. Nagbabago ba yung pakiramdam? Pagdilat nyo ma'am, ang titigan nyo po is yung dulo ng daliri ninyo ha. Okay? 1, 2, 3, dilat. Tingnan nyo yung daliri ninyo, yung dulo. Parang sunog. Kita mo? Parang Parang sunog. may usok figure. Okay? Yan o, nag-uusok siya. Kita mo? So yan. So ito po yung portal mo. This is an elemental portal. So, mostly fire entities yung mga ano. That's why nag-react sila sa apoy. No? Pero yung babae na nagre-resonate sa'yo, somehow, ito yan nagbibigay sa'yo ng ano negative emotions. Na-adapt niya yung ano ma'am, na-adapt niyo po yung nangyari sa kanya. Kung ano yung nangyari sa kanya, pinapakita niya sa'yo sa dreams mo. Unaware ka lang. That's why meron kang dreams na nire-rape ka ng 3 tao. Di ba? 3 tao yon sa dreams mo. Yun din yung nangyari sa kanya kasi. Related din ba yun sa akin? Sa Related din siya sa akin, possible. Or, posibleng connected siya sa'yo. Meron ka bang kilala? wala po. Pero ang connection po kasi ng spirits no sa mga tao kapag ginagawa nila ma'am. Kunwari, ako yung spirits, meron tayong same level o same frequency, level ng frequency ng emotions. Makakalapit ako sa'yo. Kasi parang sa radyo, nag-tune in. Parehas yung frequency. Kaya nararamdaman ka niya, nararamdaman mo siya. So, in return, kung ano yung mga nangyari sa kanya, nung nabubuhay siya, natatransfer sa'yo, at nagmamanifest during your sleep. Nakikita mo siya sa panaginip. Until eventually, nagpakita na siya sa'yo dito sa waking state. So, siya yun. Yun yung reason kung bakit nadadown ka, nadidepress. Kasi yun yung emotions niya. Na-absorb ko na. Dala mo yun. Ayaw ko nang ipakita sa'yo yung nangyari sa kanya unless ready ka. Gusto mo makita. Okay lang po. Gusto mo makita yung nangyari sa kanya.
Okay. Relax ka lang, mama. Sabi mo lang sa akin kapag hindi na kaya, ha? Okay, hawak ka lang sa kamay ko. Wag kang bibitaw kapag hindi mo na kaya. Okay? Babalik kita sa panahon at oras kung paano at saan naganap ang pagkawala ng babae na narito nagpapakita sa'yo. And 1, 2, 3. Okay. Saan mo siya nakikita? Unti-unti, ma'am, unti-unti lang. Huwag mong pilitin, unti-unti lang. May nakita? May nakita ka? Damuhan. Okay. Good. Damuhan? Dilim. Okay. Ma'am, ako kasi ganito eh. Mahirap kasing yan eh. Baka mamaya sabihin nila, pinipid ko sa'yo. No? So, yung nakita mo, damuhan. And that is correct. Ngayon, ako po yung una magsasabi kung anong meron doon sa lugar, sa damuhan. No? And then, kayo yung magko-confirm. Para malaman nila na we're on the same page. Okay. Damuhan, tapos from afar, parang may establishment na nakikita. Oo. Look at your side. Nakita nyo? Sa side. Mhm. Okay. Parang building siya or something na parang bahay na medyo mataas. Para siyang maraming commercial. Okay. Parang lumang bakuran tong empty lot na maraming damuhan. Mhm. Okay. Ngayon, yung eksaktong moment ng pangyayari, dadalhin kita doon. In 1, 2, 3. Okay. Yan na. Huwag yung pigilin, ma'am, yung emotions, huwag yung pigilin. Ano nararamdaman, ano yung nakikita. Sabihin nyo lang. Takot eh. Okay. Nakita niyo yung pumaradang sasakyan. Kulay itim. Okay. Yan. From there, yan. Sunod-sunod natin gawin. Tingnan natin ng sequence by sequence. Kita mo? Yung sasakyan. Kita mo siya, ma'am. Mhm. Okay. Galing ni ma'am. Na-describe kulay itim. Tapos, yan na. Sige, ma'am. Sabihin mo. Ano nangyayari? Right at that moment. Bumaba sila. Okay. Natatakot na yung babae. Okay. Sige, ma'am. Describe nyo lang. Nilalapitan na siya. Okay. Sumisigaw. Natatakot siya eh. Sumisigaw na siya. Takot siya. May parang kanal sa gilid ng area. Mhm. Napansin niyo yan, ma'am. Mhm. Kasi putikan yung area. Mhm. Medyo basa.
ko na kaya, sir. Hindi na kaya? And 1. Kadidilat pag sinabi ko lang dilat. 1, 2, 3. Dilat. Bigat. Mabigat. Anong pakiramdam? Yung ganong feeling niya, parang naramdaman ko na yun dati. Okay. So that's why nagko-connect siya sa'yo. Yun yung pinaparamdam niya sa'yo. Kaya parang nauulit sa'yo yung nangyayari. So, ito nga yung gagawin natin po. Dahil dito meron tayong portal ng elementals. Doon sa spot ko saan tumigil yung babae, yun naman po yung portal ng mga spirits. Tapos dito sa may area na to. So meron tayong 3 portal from dito, saka dyan. So parang ganyan po yung arrangement ng portal. 3. Diyan kayo nasugatan. Oo, biglang putok siya eh. Buti nga hindi sa mukha ko sa babo. Yung semento, yung Pero wala namang bagay na nasunog na pumutok. puro dahon lang po. Nagulat ako sa kanya. Akala ko may bote na syempre pag mainit yung putok. Tapos nagulat na lang ako yun. Nagulat ako semento dito. Pero nag-isip na ako bakit putok siya na twice Okay. siya. So, technically speaking, pwede pong mangyari yung ganon, no? Pwede mangyari kasi malamig yung simento, sobrang init yung dumating, so parang pwedeng pumutok. Pero aside from that, kaya lang, the ad is ganito. Bakit dito sa spot kung saan merong portal, nangyari yun? So yun lang po. Pero actually, di ba ang kabol na pwede natin sabihin na kasi mainit at malamig, nagsalubong, pwedeng pumutok. Kasi alam naman natin pagka mga tao sabihin, ay kasi ganito yan, ganyan. Pero that's the reason. So, mag-aano lang po ako dun sa loob mismo, sa loob na, para isang na lang. Ako na-relieve ako kasi una-una, yung mga feeling ko, totoo pala. Yung mga image na nakikita ko via CCTV, yung pala talaga yun. Kasi wala naman ako na third eye eh.
di naman open. Pero nakikita ko siya. So parang, hindi sa parang sa sinabi ni Sir Ed, nagmamatch siya dun sa mga nakikita ko. Tapos, naintindihan ko rin na, yun nga, meron silang gustong ipahiwatig. And yung feeling ko na negative talaga ang dating nila rito sa bahay, negative yung pinapasok nila. So, para sa akin, confirmed yun. Kasi hindi lang nararamdaman na ano ko na sa buhay, yung bigat. So, kanina nga sinabi ni Sir Ed, yung mga dark entities na nandito is demonic. Kasi habang tumatagal ako dito, although hindi ako gano'n na nag-i-stay pag bakasyon lang, pag weekends, pero ramdam ko yung bigat niya sa buhay ko. And then, parang natuldukan yung mga tanong ko. So, yun yung experience ko. And then, after habang pinapatunog ni Sir Ed yung hindi ko alam kung anong tawag doon. Medyo na ako. Kahit paano nagkaroon ako ng peace of mind. So, ganun. Medyo lumuwag yung pakiramdam ko. Ako naman, nakaka-relieve na experience kasi unang-una na-identify na namin. Kasi yun nga, akala namin, pakiramdam lang o naglalaro lang yung isip namin. Pero after ni Sir Ed na-identify, talagang nagmamatch nga. Then, yung black na image o black na nakahood, parang ganun yung dating sa akin noon sa condo. Nagmamatch talaga dun sa pinakita sa akin picture ni Sir Ed. The fact na alam ko na kung sino yung kalabang ko, na-identify ko na. Alam ko na kung paano ko ano yung sarili ko. Kumbaga ipoposition yung sarili ko. Yun. It's very relieving. Tapos yung ritual na ginawa, cleansing ng walls, I call it residual, sabi ni Sir Ed. It feels good to know na natanggal na yun. Malaking bagay po sa buhay namin na kung ano man yung nangyari dito sa bahay na to in the past, natanggal para hindi na ho namin, kumbaga, hindi Maranasan. maranasan din Kung ano man yung nangyari dito. mga bad luck Oo. ng mga previous Na lift. years. Lift na siya. Yung mga negative na imprint dito sa bahay. Correct. Tama nga yung sinabi ni Sir Ed na naipapasa sa mga dumarating. Parang tuwing may aalis, may negative. So may darating, sila yung makaka-absorb. Kasi naramdaman ko yun Actually, nagkaroon ng sagot sa lahat. Bakit? Sino? Paano? Lahat. So, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit siya nagpapakita. Una, nakita ko siya physical. And then, yun na, sa panaginip. Na ganun pala yung nangyari sa kanya. Na, yun, na-absorb ko rin. Kaya nagkakaroon ng anxiety, depression, or anything. Na hindi maganda. Pero, sana, sa ginawa ni Sir Ed kanina, matahimik na siya. I mean, makuha niya na yung justice na hinahanap. Ano po yung kanina? Yung sinabi ka natin, bakit sinabi mo yung nakaya? Hindi ko na kaya kasi pinagdaan ako yung ganung feeling na sobrang bigat na parang Describe mo yung nakita mo. yung nakita ko kasi, yung pinaka-clear na nakita ko talaga is yung lugar. Parang nasa highway na may mga establishment. Tapos, yun, kaya ako nasabing may damuhan kasi doon ako malapit ako doon, nakatayo. And then yung itim na sasakyan, nakita ko na siya na nandun niya. Pero yung babae, malayo siya. Sinabi kong hindi ko na kaya kasi na-absorb ko na naman yung feeling yung babae that moment na ayoko nang maramdaman. Kasi ang hirap. Sobrang hirap. Sabi niyo po ba sa amin kung ano po yung nararamdaman ng babae mo kanina? Takot siya. Yung takot na hindi mo ma-explain, na parang gusto mo na lang maglaho. Yung sobrang gusto mo siyang matapos na agad-agad. Yung takot na hindi mo talaga
ma-explain. Na yung takot na hindi mo papangarapin na maramdaman mo sa buong buhay mo. Kaya yung sinabi ko, hindi ko kaya. Yung iyak niya, parang napunta sa akin na medyo naging teary-eyed ako kanina. Kasi sobrang bigat. Yung sinabi ko, hindi ko kaya. Kaya kong magstay pa kanina. Pero yung feeling na parang ako iiyak. Alam mo yun, parang ako nilalagay ko yung sitwasyon ko dun sa kanya. Yung gano'n. Kaya sabi ko, ayoko na kasi ayoko na maramdaman yung gano'ng takot. Yung yung sana hindi na ma-block lahat ng blessings. Kasi lahat naman answered prayer eh. Pero laging, oops, wala na agad. And I know God is not ganun na, okay, bibigay ko sa iyo to, tapos isang idlap kukunin ko. Hindi siya yun. Kaya nga nakaramdam na ako na may something dito. So, siguro after nito, sana yung blessings, yung mga dasal, yung mga answered prayers na binibigay, sana dire-diretso. Kasi for 6 years, grabe. Grabe yung pinagdaanan ko, personally, pinagdaanan namin. Na simula nung lumipat kami dito, ako kahit pa ganyan-ganyan lang, ramdam ko yung bigat. So sana after nito, alam mo yun, yung flow ng blessings, okay na. Plus sana yung, syempre pinagdadasal ko rin yung mga ligaw na kaluluwa, na katulad yan, hindi matahimik. Ganoon naman sila eh, di ba? Magta-try sila mag-connect sa taong alam nilang pareho ng sitwasyon. Sabi nga, nag-resonate yung feelings, kaya yun yung gusto nilang gamitin. And then, na-realize ko rin na iba pa rin talaga yung prayer. Kahit anong lakas ng, alam mo yun, ng negative, ng evil spirits, basta kapit ka lang. May time na oo, parang madadala ka. Pero kapag alam mo yung pananampalataya mo, alam mo yung paniniwala mo sa Diyos, siya pa rin talaga yung tutulong at tutulong sa'yo. So ngayon, naramdaman ko na alam mo yun, hindi ka naman pinapabayaan ng Diyos eh. Sadyang may mga evil lang na talagang kung ano yung plano sa'yo ng Diyos, talagang naghihinder sila sa'yo. So, siguro after nito, okay na lahat. Happy na lahat. Peaceful na lahat. At sana yun nga, yung mga demonic na yun, mga dark entities na yun, sana wala na sila. Tapos yung mga portal na open ngayon, sana, alam mo yun, close na. Sana wala na kaming makitang or maramdaman. So, yun po. Yun yung mga expectations ko after this experience. Ganun din, yung expectations ko after this, ina-expect ko na sana kung sino man yung gumawa nito, kung sino man yung sinuman yung itim na yung entity, binabalik ko sa kanya. In Jesus of Nazareth name. Ayoko siyang tanggapin, ayoko siyang lumapit na sa amin kahit kailan. Ibinabalik ko na siya sa nag-summon dun sa entity niya. Binabalik ko siya dun sa source na yan. In-expect ko na ngayong maliwanag na ang lahat. Although meron pa rin syempre minsan may katanungan pa rin. Pero more or less na-relieve na kami talaga. Meron ng sense of peace na alam na namin kung saan kami lulugar. Alam namin kung ano nagalaw namin ngayon. Yan tama siya. Kasin ko kasi walang hihigit pa sa power ng prayers at sa power ni God. These are creatures also made by God. And tayo anak ng Diyos. Malaki yung pinagkaiba nun. Sila creatures, tayo. We were made in the image and likeness of God. So, tayo, kumbaga, tayo ang mga anak ng Diyos. Tayo ang may kapangyarihan. At hindi sila. So, wala silang karapatan to be here in the first place because this is a different dimension. This is the physical world. Sila spiritual. They're violating, I guess, whatever norms or whatever rules we have in the universe. You're not supposed to be here. So, ang akin,
Lalaban kami. Kasi buhay namin to, nakatayang buhay namin dito. Matahimik kami ng buhay. Because all of a sudden, lalagyan nila ng hinder or block yung blessings na binibigay sa amin ni God daily, on a daily basis. But in spite of all na naranasan namin, kaming tatlo, even yung asawa ko, the wonder, yung kamay ng Diyos kung paano niya kami binubuhay sa araw-araw, yung kinakain na lang namin, kuryente namin, tubig namin, it's still flowing continuously. Ganon pala talaga tayo kamahal ng Diyos. He's very loyal, He's very faithful. In spite of all the hindrances and the blockage, He still loves us. Yun yung message sa akin, mahal kita, anak. Yun yung message sa akin ni God. Tama naman yung mga sinabi nila. I mean, siguro ngayon, yun, nag-expect ako na wala na. I mean, andyan lang naman sila, pero yung negative energy siguro Stop na. mas stop na. And then, prayers lang. Yun lang yung katapat niya. Huwag tayong magpapadala sa ganong emotions na mabigat. So, yun, naniniwala naman ako. Si God, nandun lang naman siya. Saka kung totoong sumpa man talaga yun. Sabi nga ni Sir Ed, di niya alam kung sumpa or sabi nga niya kung may nagsamon. So parang, kasi na yun naisip ko noong una pa, na parang, may sumpa ba? Di ba, tita? Parang totoo ba yun? nagtatanong siya Totoo ba yung may sumpa? ancestral ano ba kayo? Curse, ganyan. Kaya sabi ko, parang wala naman. Kasi bago ko tumira dito, okay naman eh. Hindi Yes. naman ganun ka, alam mo yung well-off. Pero okay. Yun nga lang, simula na pumunta kami dito, yun na, bombarded ka na, especially financially. Talagang naaano ka nasasaid ka. So ngayon, alam ko na may ganun pala. There's such thing na curse. Kasi parang sa atin, ano lang yun, di ba? Hindi ka maniniwala. Pero ngayon, okay, na may mga tao palang ganun, na pwedeng alam mo yun, mag-attract talaga ng dark entities and then iba to sa'yo as curse. Tapos yun na, sira na yung buhay mo. Oo. At hindi lang ikaw. Kumbaga nadadamay yung iba. Ganun siya. Ang ganda experience. Yun lang. Yeah. Sobra. Super. Naano ako, parang yung lahat ng questions ko, kahit sa taas okay, sige. Huwag pala yun. Siyempre, thank you At kay, maraming salamat Sir Ed. kay Sir Ed. Thank you. Maraming lahat. salamat sa Sa team tulong ninyo. niyo. Sobra. Sa binigay niyong oras. For ilang years? 6 years? Yes. Grabe. 6 years kami nagtiis. 6 years kami nagtiis. Nasagot na lahat. Oo. No, nasagot na lahat. Pero sa 6 years na yun, never kami pinabayaan ng Diyos. Yeah. Yun nga lang talagang, alam mo may blocker na okay, ito yung blessing. Tapos, ops, wag na. Pero bangon ulit. Palaging Ang saya square one, lang. pero bangin. Yes, Oo. yes. Mananawa ka rin kasi nagiging cycle lang. Bakit ganun? Bakit ganun? Natapos yung taon, another year, January pa lang, hindi na maganda yung pasok ng taon. Di ba? Ganun. Kaya maraming salamat sa team ninyo, sa oras Thank you. ninyo, Thank you Sir so much. Ed. Maraming salamat. Blessings. Sobra. God's Yes. blessings back Oo. to all of you. and Grabe. your family. Parang makakatulog na ako na okay, sige. Magandang gabi po. Ito po si Ed Kaluwag. At ngayon po, natapos na natin yung ginawa nating investigation and house cleansing dito sa area. Nag-start, yung problema na nag-start sa kung saan experience nila Miss Eva na nagmula pa dun sa condo at hanggang sa lumipat ng ibang lugar, the same pa rin, hanggang sa makabalik sila dito. So ganito yung ganito po yung posible na senaryo nangyari. Itong black entities o yung shadow figure na nakikita nila Miss Eva doon sa mga lugar na kanilang tinirahan, ay maaari pong nagmula sa isang tao o na-conjure o kinonjure o tinawag o sinamon ng isang tao na posibleng mayroong grudges o sama ng loob o galit kila Miss Eva. At tumawag siya ng isang dark entity para sila Miss Eva ay sundan at bigyan ng negatibong enerhiya na kung saan
isa sa magiging epekto nito ay pabagsakin yung kanilang pamumuhay. So, napapansin natin yung connection, ibinabalik sila dito sa lugar kung saan nandoon yung kalakasan nila. Dito sila nagsimula, dito sila nanggaling, pinilit silang ibalik dito, gumawa ng way, etong entities na to the point na wala silang choice kundi bumalik na lang dito. And siguro, dito nila tatapusin yung mission na inutos sa kanya. And then, luckily, na-invite po tayo ni Miss Eva para tingnan yung lugar na to. And yun, tandaan natin na itong mga ganitong uri ng mga entities ay always negative ang dinadala sa buhay natin. Hindi porket akala natin okay tayo ngayon is okay lang talaga. Hindi natin napapansin na from point to point, nakaka-apekto na siya dun sa pamumuhay natin, sa daily lives natin, sa mga ginagawa natin, sa decision making, sa pag-iisip, dun sa ating emotions, and lahat po yan, nagre-release ng negative energies. So anong ginawa? Pinagsama-sama sila dito para sabay-sabay silang mag-release ng negative energy para itong dagusan nila ay mas maka-invite pa ng mas marami up to the point na ma-invade na nila itong buong bahay at yung buong nakatira dito. Tandaan po natin, na lagi kong sinasabi, itong mga negative entities na to ay nagpipid doon sa negative emotions o negative energy na nire-release po natin every time na negatibo yung nasa isip natin. So, ano ba yung nire-release natin? Bakit ko sinabing negative energies? Negative, ano po ba yung negative? So, alam nyo kapag nag-x-ray, yung carbon, so that's negative. So, yun po yung nire-release natin. Every time, nagre-release tayo ng carbon dioxide. At ito po ay pagkain nila. So, the more na marami kang nire-release na negative, that's why maglalagay sila ng fear, maglalagay sila ng anxiety, guguluhin ka nila sa dreams, up to the point na paggising mo, nang gulong-gulo yung utak mo, maghapon kang negatibo, so maghapon silang magmumukbang sa negatibong energy na nare-release mo throughout the day. So as long as nagre-release ka ng negative, nag-i-invite ka pa din. So that's why, lagi ko po sinasabi, negative attracts negative, positive attracts positive. So anong sagot? Dapat po, in spite of the negativity in life, let's remain positive. Tandaan po natin, in the absence of light, darkness prevail. So kapag ganun, sila yung mamamayani, tayo yung matatalo. And if we believe in God, God is light. So therefore, if there is light, there's no darkness. Okay? Tandaan po natin, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.